Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po ay si Mang Atyong at ito po ang ating podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubre sa aking mga personal na mga eksperimento o di kaya aking napag-aralan sa filosofiya, teknolohiya, siyensya, matematika at lalo na sa teolohiya. Partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po na rinrespeto ko po ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit, minsan, dapat din tignan natin ang iba't ibang mga ideya o ism na sumasalungat sa ating paniniwala. Ito ay isang katangian ng isang taong matalino. Nasubukan niyo na bang tanungin ang inyong sarili? Paano kung ang demonyo pala ang sadyang nagdisenyo ng Biblia at ang Diyos na sinasamba mo ay isa palang demonyo na nagpapanggap lang na Diyos? Naisip mo ba ito? Nagawa mo bang basahin ang Biblia at imbestigahan ang mga negatibo o karumal-dumal na bahagi nito? Paano kung ang Biblia ay gawa pala ng Diablo? Ano ngayon ang gagawin mo sa buhay mo? Sa huling episode, pinatunayan natin na ang doktrina ng Katoliko ay masyadong napakalayo sa ideolohiya ng Judaismo. Dito, makikita natin na ang Judaismo ay ang tunay na reliyon ng Diyos dahil ang doktrina nila ay walang bahid na panlilinlang, pandaraya o kasinungalingan, lalo na tungkol sa pagpunta sa langit. Ngayon, kung ang Judaismo ay ang tunay na reliyon ng Diyos, ang Katoliko kaya naman ang reliyon ng demonyo? Kung ang lumang tipan ay gawa ng Diyos, di kaya ang bagong tipan naman ay gawa ni Satanas? Hindi kaya ang simbahang Katoliko Romano ang tinutukoy ng Biblia na ang lobo na nakadamit ng isang tupa? Hindi kaya si Jesus ang tinutukoy na ang tunay na Antikristo? Alamin natin. Ang sabi sa Biblia, ang salita daw ng Diyos ay busilak at puro. Ito ay sinasaad sa Psalm 12 at sa Deuteronomy 4. Ang Diyos daw ay alam ang lahat, perpekto at hindi nagkakamali. Kung ito ay mga totoo, ang Biblia dapat ay perpekto din. Wala ni kahit isang mali. Subalit, kung ang Biblia ay may mali, kahit isa lang, o di kaya may kontradiksyon, may discrepancies, or kasinungalingan, o simpleng pagbabago, ibig sabihin na ang Diyos na gumawa nito ay hindi perpekto at maaring walang alam. Ang mga resulta na ito ay ang mga ebidensya na magpapatunay na ang Katoliko at Kristiyano ay hindi ang tunay na reliyon ng Diyos at ang kanilang Biblia ay hindi isulat ng isang Diyos na isang perpekto. Halimbawa, sabi sa James 5, ang ginto daw at pilak ay kinakalawang. Mali po ito. Ang sabi sa Leviticus, ang baboy, hipon, at patatas ay hindi pwedeng kainin. Pero marami sa atin kumakain ng hamburgers, ng sushi, at saka french fries. Dadaya kayo ha? Ang mga insekto daw
ay may 4 na paa lamang. Ang alam ko, 6. Inamin ng Diyos na mayroong pang ibang mga Diyos. Unang-una, makikita niyo itong salita nito sa Exodus. Itong verse nito. Ang nakakapagtaka, ang Biblia ay naniniwala sa tikbalang, halimaw, aswang, kapre, ahas na nagsasalita, sirena, unicorns, dragons. Holy ba itong mga tao na mga hayop na ito? Nakakapagtaka bakit ang Biblia nagkwento tungkol sa mga neto. Unang-una, wala naman yan. Sabi ng Biblia, ang araw daw ay gumagalaw sa ibabaw ng mundo. Imbis na ang mundo ay umiikot sa paligid ng araw. Kailangan medyo magbasa tayo ng counting science. Kung perpekto ang Diyos at malawak ang kaalaman niya, bakit niya nilikha ang mga tao, hayop at halaman sa buong mundo pagkatapos ay papatayin niya rin sa mapamagitan ng isang malaking baha? Hindi ko maintindihan to. Dahil yung linikha niya mga tao ay hindi niya na gusto. Kaya ginawa niya sa mga linikha niyang tao, pinatay niya uli para lumikha uli ng mga bagong tao. Anong isip meron yan? Ayon sa Biblia, inutusan ng Diyos si Noah na gumawa ng arko na may sukat na 450 talampakan ang haba, 75 talampakan ang lapad, at 45 talampakan taas. Ito ay may 3 palapag na may kabuang 101,250 square foot. Mas maliit siya sa Titanic, pero mas malaki siya ng kaunti sa Queen Mary. Sa arko na ito, isinakay ni Noah ang lahat ng uri ng hayop sa buong mundo, kasama na ang mga dinosaurs. Tapos ang baha ay umabot ng mga halos 1 taon, mga 370 days. Ngayon, ang tanong, paano napakain ni Noah ang mga milyong hayop nito sa arko? Saan siya kumuha ng tubig para painumin niya ito sa loob ng 1 taon? Huwag niyo sabihin galing sa dagat. Mag-aral ka ng science. Paano nakapunta ang mga ibang hayop sa kabilang parte ng mundo papunta sa arko? Matagal dapat yon, unless na uso na ang tinatawag na black hole. Ayon sa kwento, ang arko daw ay may isang bintana lamang, isang maliit na may sukat lang na 18 pulgada. Ang arko ay ganap na sarado sa hangin at tubig dahil sa pinahid dito yung isang malagkit na bagay para hindi pumasok ang tubig. Kahit bukas ang maliit na bintana na to, hindi ito sapat na ventilasyon para sa libu-libong hayop na namumuhay sa isang maliit na espasyo sa loob ng arko. At sa loob lamang ng ilang oras, karamihan dito ay mamamatay. Ngayon, siyempre sasabihin nyo, kasi makapangyarihan ng Diyos. Okay, tignan natin. Kung totoo ngang nangyari ang Great Flood, ang pinagtatakahan ko ay bakit may mga lamok pa? May gamo-gamo, may daga, may butiki, kahit octopus, may bubuyog, may tutubi, may langaw, may paru-paro. Hindi nyo ba alam na lahat ng sinabi kong insekto ay nabubuhay lamang mula sa 1 araw hanggang ilang buwan lamang? So, kung nangyari ito, ang mga hayop, mga insekto nito ay namatay kaagad. Pero ngayon, makikita nyo pa rin, eto mga lamok, gamo-gamo, daga. 2 pares lang, 1 pares lang ang sinabi ng Diyos na ilagay sa barko. Bukod dito,
ang Biblia ay nagpapatotoo rin na ang mundo ay may gilid at may 4 na sulok. Ewan ko saan galing yan. Ang mundo din daw ay nakapatong sa isang pundasyon para ito ay hindi gumalaw. Kagaya ng bahay, may pundasyon. Ewan ko dyan, tungkol dyan. At ang langit daw at ang mundo ay patag. Ngayon, kung gusto niyo malaman kung saan galing to, sa Job 38, Psalm 104, and then kay Isaiah 40. So, nandyan lahat yan. Dahil sa mga ebidensya ng mga kamalian ng Biblia, napapatunayan lamang natin na ang Diyos ay hindi perpekto. Kung ang Diyos na ito ay hindi perpekto, ibig sabihin, ang Diyos ng Kristiyano ay hindi ang tunay na Diyos. Sa kabuuan ng ating mga tinatalakay mula sa episode 1, pinatunayan natin na ang Diyos ay hindi totoo dahil sa mga sumusunod na mga ebidensya. Una, ang historya ng Biblia at ang mga laman nito. Pangalawa, ang kasaysayan ng simbahan at ang mga founders nito. Pangatlo, ang doktrina ng Katoliko laban sa Judaismo. At ang pang-apat, ang mga mali, dagdag, at kasalingan sa Biblia. Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin kung totoo ba si na mayroong Hesus Kristo. Kung ang Mesaya nga ba ay si Hesus Kristo. Kung kayo po ay may katanungan, i-post nyo lang po sa comment section, ang sasagutin ko po sila ng aking makakaya. Kung gusto nyo namang maging guest sa podcast na ito, ilagay nyo rin sa comment o i-email ako. Ito po uli ang inyong Mang Atyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo ng buhay na masagana, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang maligayang buhay at hindi dahil sa paniniwala sa Diyos. Masaganang buhay po sa inyong lahat. Paalam. Ito po uli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po uli ang inyong ateista ng Pilipinas.